Purihin ang Panginoon, tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Welcome po sa himpilang ito ng DWAD 1098 po sa talapitan ng inyong mga radyo. At muli kayo po ay nakikinig, nakatuon sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. And I am your host for today. My name is Brother Dexter Durante. Kumusta po kayo mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan? Saan man po kayong dako at sulok na panig ng ating bansa na naaabot at na kakarating ang pagsasayang papawid sa pamamagitan po ng radyo. Dalahin ko po na ang pagpapala at ang biyaya ng Diyos ay patuloy na sumainyo. Well, tayo po ay nasa huling mga araw na at atin na rin pong isa-celebrate ang bagong taon. Glory to God. Hallelujah. At natapos na po natin ang buong isang taon ng 2016. Alam ko po na napakaganda po ng ginawa ng Diyos sa marami sa inyo sa taong 2016 at we are looking forward for greater things na gagawin po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Pero kung sakali man na talagang sabihin ninyo, Pastor, I disagree, marami po akong pagsubok. Well, sabi po ng Biblia, in everything give thanks. Amen? So, hindi lamang po dahil sa mga pagpapala, kahit po sa mga pagsubok, pasalamatan pa rin po natin ng Diyos dahil sa po ang ating kalakasan sa anumang uri at kalagayan ng buhay na atin pong pinagdaraanan. Well, ngayon po na tayo po ay nagtatapos na ng taon at atin na pong i-welcome ang panibagong taon. Narito po ang ating kauna-unahang broadcast ngayon pong taong ito at dalangin ko po sa Panginoon na kayo po'y mapagpala. At ako po ay malaki ang expectation that this year 2017 mas malalaking biyaya, pagpapala ang ipararanas ng Diyos sa mga kapatid at mga mananampalataya na buong puso na nagtitiwala sa Panginoon. And I also believe na habang lumalapit po ang panahon na malapit nang bumalik si Jesus, marami po at mabibilis ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Well, di ko na po pagkakahaba-habaan pa ang ating pong pasimula. At narito na po, dadalhin ko na po kayo sa mensahe. Ang mensahe pong inyong mapapakinggan sa araw na ito ay ito po ay mula sa isang amin pong pagtitipon-tipon, pag-aaral ng salita ng Diyos sa amin pong Wednesday Bible study sa gawain po sa Alabang. So, dalahin ko po na mapagpala kayo dito po sa mensahe because this is a revelation about Jesus Christ sa lumang tipan. So God bless you po and I pray that as you listen to the Word of God today, you will be blessed and the Lord will open up your eyes. Babalik po muli ako sa dulo ng palatuntunan ito para po sa ilang mahalagang detalye at anunsyo. God bless you po as you listen to the Word of God today. Kaya subukan po natin at kasihan tayo ng Panginoon ng grasya na atin po itong matapos itong lesson na ito. Dahil so far, tayo po ay nasa ikalawa pa lamang, kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ba? Dahil last week ay ito po ay ginamit nating introduction doon po sa subject ng Jesus in the life of Moses. Amen. So tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po ay dumiretso na sa aralin ngayong gabi. At dito po sa araling ito, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang maglagay ulit ng disclaimer na hindi po natin sinasabi sa araling ito na si Jesus ay si Moises. Gaya po nung ating mga naunang mga pag-aaral, Jesus in the life of Isaac, Jesus in the life of Joseph, hindi po ang layunin ng araling ito ay upang palitan ang mga pagkatao ng mga taong nabanggit na sasabihin natin na sila ay si Jesus reincarnated. That is not what we are studying. Amen. So ang ating pong ginagawa sa araling ito ay ating pong tinitingnan yung tinatawag na mga kapahayagan ng Diyos Ama sa sangkatauhan na nakikita po natin ngayon na noong una pa man pala ay naroon na ang mensahe ng Diyos Ama sa sangkatauhan patungkol sa kanyang balak at layunin sa ibabaw ng daigdig na ito. Kaya ang nais po nating maabot ay magkaroon tayo lagi ng pagkamangha. Yung amazement at excitement lagi. Alam niyo po, pag ako'y nag-aaral ng Biblia, lalo na po ngayon dito sa mga kapahayagan na ito, lagi po ako nalalagay sa katayuan at kalagayan na ang dulo ng aking pong salita pag natapos ko po itong lesson, dahil bago ko po ito dalhin sa inyo, ako po muna siyempre nag-aaral. Amen? Mahirap naman pong kayong nauna
at ako po ang huli. Amen. So ibig sabihin, ito po ay akin po munang inaral, akin po munang siniyasat, bago ko po ito dinadala sa inyo. Dahil ang sabi ko nga po sa Panginoon, Panginoon, ano ang saysay ng mga revelation, kapahayagan na ipinagkakaloob mo sa akin kung ito'y para lamang sa aking sarili. Naniniwala po ako na ang mga kapahayagan na pinahintulutan ng Diyos na mahayag at ma-reveal sa akin ay hindi po para sa akin. Ako po'y naniniwala because you were in the mind of God. Amen? Kayo po'y nasa isip ng Diyos. Kayo po ba'y naniniwala din doon? Dahil gusto rin ng Diyos na maunawaan nyo ang mga bagay na ito. Sabi ko nga po sa inyo, pagka pinauunawa na ng Diyos sa inyo ang mga sikreto ng langit, ibig sabihin, komportable na siya sa inyo. Kumbaga sa tao, sa umpisa ng relasyon, hindi ka kaagad komportableng ibahagi ang inyong mga personal na mga istorya ng buhay kung hindi mo pa masyadong close yung tao. Tama po ba? Pero habang dumatagal ang panahon na nagiging malapit at nahuhulog ang iyong loob sa iyong kapwa-tao, ano po nangyayari? Nagiging bukas. Tama po ba? Well, I believe basically ganyan din po ang relasyon ng tao sa Diyos. Na as we develop our relationship with God, God is now beginning to reveal Himself to us. Amen. Kaya sabi ko sa Panginoon, hindi po ako naniniwala na ito'y para sa akin lamang. I believe these are for your people as well. Amen? Kaya nga po, pag ipinapahayag sa akin ito ng Panginoon at nakuha ko po yung mensahe, ang dulo lagi ng aking pong pag-aaral ay nauuwi sa pagtatapos sa salitang, wow. Amen? Bakit? Dahil, biruin mo, yung pala yung kapahayagan, na-amaze po ako because it developed and built my faith na hindi nagkamali ako sa aking pananampalataya kay Jesus. Amen? So Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya doon po ako na-excite dahil doon ko nakikita na talagang hindi tayo nagkamali sa pagtitiwala at pagsampalataya ng ating pong buhay kay Jesus. Kaya ngayon pong gabi, ating pong ituloy itong aralin, Moses, ang ating pong karakter na pinag-uusapan. Ngunit uulitin ko, hindi po si Jesus si Moses. Amen? And Jesus were never Moses reincarnated. Ngunit ang ating pong binibigyan dito ng pansin at pag-aaral at sentro ay pinakikita yung mensahe ng Ama sa lupa na ginamit po ang mga taong ito at ang mga karanasan at kasaysayan nila. Kaya nung ating pong una itong binuksan, bigyan ko lamang po kayo ng mabiglis at maiksing review bago po natin idugtong yung ating pong part 2 ngayong gabi. Napansin po natin nung isang linggo na meron pong tinatawag na mga pamamaraan ang mga Hudyo na kung tawagin ay Midrash. Ano po? Naalala nyo pa yung lesson last week? Ito po yung review lamang. Na doon sa Midrash na yon, ito po yung isang sistema na ginagamit ng mga Hudyo para po magkaroon sila ng kakayanan at kapasidad na i-interpret ang mga propesiya. Amen? Naalala nyo po yung word na Midrash? Yun po yung kanilang pamamaraan na ginagamit para po ma-interpret nila at susi para po makita nila yung propesiya na iniuugnay sa mga nagangyayari at nagaganap na kasaysayan. At ito po ay inuulit-ulit hanggang sa ito po ay makita na yung tinatawag na katuparan. Amen? Until the time of its fulfillment. Mapapansin po natin na doon sa ating aralin last week, nakita po natin yung mga tinatawag na similarity between Old Testament incident and New Testament happenings of event. Ano po? So mapapansin po natin yung similarity. Ito po yung lesson last week. Makikita po natin na sa panahon po ni Moses, nakita po natin doon na meron pong similarity siya sa type of ministry of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya ngayong gabi, iwan ko na po yun because yun na po ang ating naging lesson, pero may dalawang bagay na akin pong tinuran last week na mahalaga rin bago po tayo magtuloy, na yung pong tinatawag na Egypt to the Christian world, to the church, is symbolic of the world. Amen? Sa simbahan, ang simbolo ng Egypt ay ano po? Sanlibutan. Pero sa Israel, yung Egypt po ay meron pong tinatawag na symbolic because according to the prophecy of the prophet Hosea, chapter 11, verse 1,
meron pong lead na sinabi rin ng Panginoon sa panahon sa Lumang Tipan na binigyan niya ng tip na yung prophecy ahead of time na si Jesus will be coming out from Egypt. Amen? Kaya sabi sa Hosea 11:1, when Israel was a child, I loved him and called my son out of Egypt. So makikita po natin na si Jesus, saan po rin nanggaling si Jesus? Di po ba dahil nagkaroon ng threat ang kanya pong buhay, saan po siya dinala ng kanyang mga magulang nung siya po'y sanggol? Dinala po siya sa Egypt. Why? Because his life, when he was still a little child, when he was still a baby, was in danger dahil po siya ay hinahanap ni King Herod. Amen? So, nais ko po pinagdiinan ko po sa inyo noong isang linggo when Joseph, Mary, and Jesus moved to Egypt, it was not a coincidence. Amen? Hindi po yun nagkataon lamang na sa dami naman, tingnan niyo po, sa dami ng mga lugar nung panahong yon, bakit sa Egypt pa sila pumunta? Because it is the prophecy. Amen? It is the prophecy, it is the will of God, it is their destiny. Amen? Kaya doon po sila pinapunta ng Diyos saan? Sa Egypt. At nung nagpalamig-lamig lamang po sila doon, hanggang a certain period of time na safe na po si Jesus, saka po sila bumalik. Amen? At nakita rin po natin na sa similarity sa panahon ni Moses, from Egypt, inilabas ng Diyos ang bayan ng Israel patungo saan sila? Sa Promised Land. So let's continue tonight. Sundan na po natin ang mga ilang mga aralin pa na makatutulong po sa atin para po lalo nating makita yung mensahe ng kapahayagan ng Diyos Ama sa buhay ni Moses na makikita po natin yung ministry ni Jesus. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, nais ko rin pong magbigay sa inyo ng ilang mga overview. Ano po ba ang ating matutuklasan? Kasi very exciting itong buhay ni Moses. Bagamat exciting din po yung storya ni Joseph, ni Isaac, then Abraham. Pero si Abraham, we recognize na hindi po si Jesus ang niresemble ni Abraham, but it was actually God. Amen? The Father. Pero dito po sa panahon ni Moses, itong mga bagay na ito ang ating pong ma-encounter as we go along with this study. Number one, we will see the ministry of Jesus. Number two, dito rin po ay sa araling ito, ang maganda po rito, may mixture ito ng end times. Hello? So meron din tayo mga tatalakayin dito na may connection sa Book of Revelation. Amen? So dito rin pala sa panahon ni Moses, may mga embedded prophecy na nakalagay tungkol sa pagtatapos at pagwawakas ng panahon. Kaya very interesting po ito. At sabi ko nga, sino ang mag-aakala na sa panahon ni Moses at sa istorya ng kasaysayan ng buhay ni Moses sa kanyang generation, na andun na yung tinatawag na end time revelation. Amen? So kung paano po tayo makakarating doon, let us trust the Holy Spirit to get us there. Amen? Pero for now, tayo po muna ay pumunta doon sa unang mga ilang bagay na kailangan po nating makita. Number one, sa similarity po ng buhay ni Moses at ni Jesus, number one ay ating pong titingnan yung tinatawag na ganitong aspeto. Moses was born into an oppressed race under a cruel leader. So yun po yung una. Number one, Moses was born into an oppressed race under a cruel leader. So sa Tagalog, para po sa kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino, so dito po ay ating makikita, ating unang titingnan yung unang senaryo. Number one, ipinanganak po si Moses sa isang panahon na doon sa kanyang generation ay naroon sila sa tinatawag na oppression. Ano nga ba Tagalog sa oppression? Pagmamalupit, pag-aalipin. Ano po, inalipin ng isang lahi sa ilalim ng isang malupit na namumuno. Amen? So yun po yung panahon na kung saan si Moses ay naipanganak. Now, puntahan natin ang ating Biblia. Let's open our Bibles today para po ating tunghayan at tingnan. Open your Bibles to the book of Exodus. Samahan niyo po ako sa book of Exodus tonight. And if you are in the book of Exodus, turn to chapter 1. Samahan niyo po ako sa chapter 1, Exodus chapter 1, verse 15. Tingnan po natin ang pangyayari. We will look into two verses tonight. Exodus chapter 1, verse 15. Ang sabi po sa verse 15, and the king of Egypt spake to the Hebrew midwives
of which the name of the one was Shipra, and the name of the other Puah. Verse 16. And he said, when you do the office of a midwife, or meaning to say, when you fulfill the job of a midwife, yun po yung sinasabi dyan, to the Hebrew woman, and see them upon the stools, if it be a son, then you shall kill him. But if it be a daughter, then she shall live. Okay, pansinin po natin. So dito po sa Exodus chapter 1, ilatag po muna natin yung mga mahalagang mga impormasyon na kailangan nating maintindihan. So una, atin po munang iset up yung kalagayan ng bayan ng Israel. By this time, ang buong bansa o ang buong bayan ng Israel, yung buo nilang lahi, they were living and dwelling in a land called Egypt. Amen? Sila po ay nasa isang lugar na kung tawagin ay Ehipto. Ngayon, history will tell us na ang dahilan kung bakit po sila ay napunta sa isang lugar na kung tawagin ay Egypt because Joseph brought them there. Pero actually, ang Diyos naman na nagdala. Pero for the sake of study, si Jose po kasi ang naging instrumental para po sila ay dalhin saan? Sa Ehipto. Di po ba may nangyari kay Joseph na si Joseph ay nagkaroon ng problema na ipagbili, pero all the while, kung kayo po ay nasa buhay ni Jose, parang hindi mo maintindihan, pero that's the part of the plan of God, dahil alam ng Diyos na may parating na tagutom, and it is His way of saving the life of Jacob, para po mailigtas yung lahi ni Jacob sa tinatawag na famine, kaya pinauna na niya kaagad si Jose saan? Sa Egypt. At sabi po ng kasaysayan, during his stay in Egypt, nangyari kay Joseph? Through the mighty hand of God, Joseph was promoted to the second most powerful man in the land of Egypt. At yun din po ang naging dahilan dahil siya na po ikalawa sa pinakamataas na tao o makapangyarihan tao sa lupain ng Egypt, naging po yung paraan para po mapetisyon ni Joseph ang kanyang buong lahi patungo sa Egypt. Pero meron po nangyari, according to the Bible, na nung dumating ang iba't ibang panahon, nagpapalit-palit ang mga paraon na namuno sa Egypt, dumating ang isang Pharaoh or hari na hindi na po naaalala ang ginawa ni Joseph sa kanilang lupain. Ngunit ang nagipong dating para po sa kanya ay siya po ay naalarma, nagkaroon po siya ng tinatawag na fear na kung hindi niya isusuppress at hindi po niya i-oppress ang lahi ng Israelita, baka dumating ang panahon na ma-overthrow sila sa Egypt, kaya ginawa niya ito ng paraan. Dahil nakita rin po niya na yung Israelites, ang bilis dumami. So kung hindi po niya ito gagawa ng paraan, pwedeng dumating ang panahon at araw na baka ang namumuno na sa kanilang lupain ay mga Israelita. Amen? Kaya ang kanya pong ginawa, inoppress niya ang bayan ng Israel. Inalisan niya ito ng tinatawag na authority. Inalis po niya yung freedom sa kanila. At inalis yung kanilang tinatawag na identity para po sila ay manatiling slave at manatili po silang mga alipin sa lupain ng Ehipto. So yun po yun nangyari. Ngayon, pansinin po natin na noong mga panahong yon, isa sa naging move ng Pharaoh. Ano po ang kanyang move? Dahil napansin niya na ang bayan ng Israel, ang bilis pong manganak. Ang bilis po nilang mag-reproduce ng kanilang tinatawag na mga anak. Ang bilis nilang dumami. Isa po kasi sa dahilan, because these are the nations of God, kanila po kasing inu-obey. They were lovers of the Word of God. Sinusunod nila yung sinabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. Kaya bawal po dyan ang family planning. Talagang anak ng anak lang. Kasi yun ang kalooban ng Diyos na humayo at magpa-dami. Kaya ang bilis po nilang dumami. Naalarma po dyan yung Pharaoh. Kaya sabi po doon sa verse 15, ang sabi niya, nagbigay po siya ng komando sa mga midwife. Sabi niya ganito, sabi niya, pagka nakakita kayo ng ipinapanganak at sinisilang ay lalaki, patayin. Sino lang daw ititira? Babae lamang. Amen? So, yun po yung panahon na
nangyayari ito sa panahon po ni Moses sa book of Exodus because they don't have the freedom, they don't have the liberty. Bakit po? Because they were under a cruel leadership. Kaya pinapapatay po ang kanilang mga anak at mga sanggol na lalaki. Okay, so that was the time of Moses. So let's now pass forward because we are comparing and we are looking for a clue and relation na meron nga bang kaugnayan ito sa pagdating ng Panginoong Yesus. Is this story similar when He comes? So let's pass forward to the Gospel of Matthew. Ano po? Samahan niyo po ako sa Matthew chapter 2 tonight. At kung tayo po ngayon ay nasa Matthew chapter 2. Sa Matthew chapter 2, let's go to verse 16. Let's go directly to verse 16. Okay, pansinin niyo, ano po? Kanina, Exodus 1, 15 and 16. Ngayon naman, tayo po'y pupunta sa Matthew chapter 2, verse 16. Medyo parehas po yung talatang huli. Parehas silang talatang 16. Pero ayoko pong bigyan ng emphasis na meron pong connection. Pero para lamang sa akin ay parang merong ang pinagtutugma dahil parehong 16 din yung talata. Amen? But I don't want to put a weight, pero gusto ko lamang po ipapansin sa inyo na parang may connection. 1:16, 2:16. Amen? Pero tingnan nyo po, dahil merong similarity yung halos parehas na event na nangyari, but this is 2,000 years apart. Nung nangyari po ito, hindi ko lang po alam kung ano yung eksaktong taon, but it's 1,000 years from Moses' time to Jesus' time. Okay? So magkalayo po ito ng tinatawag na panahon. So doon sa panahon ni Moses, ano po yung circumstances na meron ng Israel? They were under rulership of a cruel leader. Wala po silang liderato, wala po silang gobyerno, sila'y sakop ng isang gobyerno na ang pangalan ay Egyptian government. Tama po ba? Yun yung panahon ni Moses. So after many years later, sa panahon ni Matthew, fast forward. Amen? Fast forward po natin. The same people, the same group of people called the Israelites in Matthew chapter 2. Pero this time, the only difference is, ang diferensya, hindi na po Egyptian race ang meron pong sakop sa kanila. But in the time of Matthew chapter 2, this time it's the Roman Empire. Amen? So, ito naman pong panahong ni Mateo, ang may sakop sa Israel ay ang Romano, ang Romanong Imperyo. Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? Now, doong panahon po ni Moses, they called the king as Pharaoh. But in the time of Matthew, they called the king as king, pero meron pong pangalan. Ang pangalan niya ay Herod. Okay, sa Matthew chapter 2, verse 16, meron pong nangyari at naganap. But let us read first. Atin po munang basahin para magkaroon po tayo ng idea. Ang sabi po sa verse 16, during that time, Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise man. Okay, may nangyari po. Meron po kasing pangyayari na during that time, ang Israel was under the leadership of the government of Rome. Walang gobyerno ang Israelita, sila po'y sinakop nung panahong yan. Ngayon, bigla pong may dumating na tinatawag na mga wise men isang araw sa palasyo ni Herodes. Amen? Hindi po 3 kings. Amen? Medyo i-correct lamang po natin ang ating knowledge. The 3 kings is a lie. Amen? Mababaliw. Ako po'y nabaliw, kahanap dyan. Nasa kaya yung 3 haring mago? Kasi nakagisnan ko't nakalakihan. May pangalan pa yan eh. Si Melchor, si Gaspar, at si Baltasar. Pero kahit anong Biblia, ang tingnan ko, walang Melchor. Walang Gaspar. Walang Baltasar. Amen. So, ibig sabihin, wala pong katotohanan na may dumalaw kay Jesus na 3 hari because the Bible tells us that they are not kings, they are wise men. Sa Tagalog, ang tawag nga sa kanila yung mga pantas. Amen? So, hindi po sila, they were never a king. They were never ruled a nation. Amen? Hindi po sila mga
hari. Para lamang po ma-correct yung ating mga maling natutunan nung simula nung tayo ay bata pa. Ano po? So, wala pong katotohanan yung 3 hari. Meron pong ugat kung bakit din na nagkaroon ng konklusyon, yun kung sino man yung naka-imbento, hindi ko pa po natutuklasan kung sino siya. Ano po? Yung dumaya sa ating pare-pareho. Kung saan ba na, sino ba siya at anong kanyang karakter. Pero aalamin ko pa rin. Ano po? Kung sino yung taong yun. Ano po? Kung anong pangalan yan. Pero may duda po ako. May duda na ako. May kutub ako. Yan ay galing na rin doon sa dati nating pinanggalingan. Ano po? Okay, anyway, hindi na po natin babanggitin kung ano yun. So, yung 3 hari, kaya lamang po nila na napagbasihan na yun ay 3 because their only basis was the gifts. Kasi dahil nung nagdala raw ng kaloob, nung handog sa Panginoong Yesus, 3 uri yung dala o frankincense, myrrh, and gold. Amen? Pero hindi po rin pa rin enough na 3 lamang yung nagdala. Amen? Parang sabi nga doon, hindi mo dapat i-conclude na 3 lang yung tao. Halimbawa, nagkaroon po tayo ng pagtitipon. Na okay, sa darating na linggo, magdala tayo ng potluck, pagkain, para tayo magkaroon ng salo-salo. Hindi tayo nag-usap-usap. Pero nung tayo dumating lahat dito, tayo mga 15 na naririto, nagdala si Pastor Roland ng minudo. Nagdala si Ate Marlene ng putsero. Pagpasok ni Kuya Fred, may dala rin siya minudo. Pagpasok ng isa, may dalang kaldereta. So, hanggang sa kinaduluhan, nung pinagsama-sama yung pagkain, 3 uri ng ulam. Pero 15 tao ang nagdala. Ibig ba sabihin kaagad, 3 ulam, 3 tao lang ang nagdala? Pag may nagtanong, hindi ako nakadalo nung linggo. Ano ang naging pagkain nung kainan? 3 lang, putsero, minudo, kaldereta. Pwede mo ba kaagad sabihin, 3 tao lang ang dumalo, no? Hindi po, mahirap mo kaagad i-conclude na 3 lamang yung tao dahil pwede nga nangyari ay nagkapare-parehas nung dala, pero marami yung dumalo. Well, same thing dito po sa nangyari sa panahong ito na may 3 uri ng regalo na inihatid kay Jesus, but it doesn't mean na 3 po yung taong dumalaw. Hello? Nakukuha po natin. Kaya po kanilang pinagbasihan ay yung 3 uri klase ng regalo, kaya kinungklud ka agad, 3 lang yung dumalaw, but that's not true. Hello? Kaya una, nakita po natin na merong wise men from the east. Amen? Mga pantas po sila. And ito mga pantas na ito ay, they were lover of prophecy. Sila po ay mapagmahal sa mga propesiya. Kaya sila po ay nagbabantay, kaya doon pa lamang po, makikita mo na itong mga wise men ay may alam sa salita ng Diyos. Kasi the reason they went to Jerusalem, to Israel, nung panahong yon, is because they were waiting sa pagdating po ng tinatawag na Messiah. And they have a clue. Meron po silang mga tinatawag na mga clue o palatandaan na narito na ang tinatawag na Mesiyas. Amen? Kaya makikita nyo po, there's a lesson there. Gusto ko pong bigyan ng pansin ninyo. Yung mga wise men, hindi po sila nalampasan ng pagdating ni Jesus. Why? What are their characters? They are watching and waiting. Hello? Ngayon, ako po'y naniniwala, ang hindi malalampasan ng rapture ay yung watching and waiting. Nakukuha niyo po. Kaya dapat tayo po'y mapagbantay. Sabi mo nga sa iyong katabi, dapat mapagbantay ka, baka malampasan ka. Hello? Tama po ba? Dahil ang nakakita kay Jesus ay yung nagbabantay at nag-iintay. Kaya ang aking pong paniwala, ano ang pagkakaiba doon sa muling makakakita kay Jesus sa muli niyang pagbabalik? I believe the same character and nature should be possessed. We are still watching and we are waiting. Amen? Kaya marami po nag-iintay. Pag tinanong mo, nag-iintay ka ba sa pagbabalik ni Jesus? I'm waiting. Pero ang problema, mahirap po mag-intay pag hindi ka nagwa-watch. Kasi ang tendency, if you're waiting without watching, madali ka pong magkaroon ng tinatawag na stress. Kasi intay ka lang na intay, pero wala kang palatandaan. Amen? Di po ba? Ang hirap kasi, halimbawa, nag-iintay ka, nakaupo ka, pag tinanong ka, ano ba itsura ng iyong iniintay? Hindi ko nga alam eh. Hello?
Ano ba sabi? Paano raw ba? Mga anong oras ba? Mga ano ba ang panahon na pagkasay malapit ng dumating? Hindi ko rin alam. Basta nag-iintay lang ako. Hanggang kailan ka mag-iintay dyan? Ayan din ang hindi ko alam eh. Basta hanggat di siya narating, dito lang ako. Eventually, dahil wala ka pong palatandaan, aalis ka na rin. Baka naman di na darating. Hello? Pero pag meron kang palatandaan, alam ba, nagbigay ng oras, ganito ang itsura ng panahon, ganito ang mga kondisyon, lalapit ka na doon sa lugar. You know why? Because you know anytime, the person that you have been waiting is about to come. Amen? Ganon din po ang halaga sa ating pong panahon. That's why we need to know the prophecies. Amen? Dahil prophecies are signs. Amen? Ito po'y palatandaan para po malaman ng mga nag-iintay, we're almost there. Nakukuha po ba natin? Kaya tinawag itong mga wise men because they're wise because they have been waiting. They have been reading. They have been studying. Kaya nga po matatalino din ang tawag ng salita ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanyang salita. Alam niyo ba kayo isa sa mga matatalino? Hindi lahat ng Kristiyano ay wise. Hello? Kasi hindi lahat ng Kristiyano ay nagbabantay, nag-aaral. Kita niyo iba, pag niyayaman, mag-aaral tayo ng Biblia, busy ako. Hindi naman ako magpapastor, bakit naman ako magba-Bible study? No. Ulit-ulitin ko po, when you devote yourself into study of the Word, hindi po ito dahil ikaw ay naghahanda sa ministeryo. But this is because you are putting yourself into a position para maging kang marunong. Amen? Kaya yung wise men, nagbabantay po sila, nakita nila yung signs, nakita na nila na nagpakita yung tala. Amen? Kaya sila po tumungo na patungo doon sa lugar na kung saan naroon sino? Si Jesus. Pero nagkaroon po muna sila ng tinatawag na courtesy call sa palasyo ng Roman government na ang pangalan ay Haring Herodes. Kumbaga, dahil sila ay galing sa ibang lugar, protocol po yun, dadaan ka sa isang kaharian, magpapaalam ka. Ang tawag doon, courtesy call. Dahil pag hindi sila dumaan doon sa kay Herodes, pwede pong ang kanilang buhay ma-endanger. Bakit po? Dahil pag nabalitaan ng Roman government, anong ginagawa doon sa teritoryo ko ng mga ibang lahi? Pwede sila pong ipahuli. Pwede po silang mapahamak. Tama po ba? Kaya the best way para po sila ay maging safe ang kanilang passage sa lupain na sakop ng Roma nung panahong yon, magpaalam. E di siyempre, nung sila po'y pumunta kay Herodes, tinanong sila ni Herod, ano yung inyong pakay? Bakit kayo pumapasok sa aking teritoryo? Eh, sabi po ng mga wise men, because we have learned that the King of the Jew has arrived. Aba, medyo nasak po doon si Herod. Bakit po? Dahil ang sabi, narinig namin, nabalitaan namin, nandito na ang hari ng mga Hudyo, dumating na. Eh, ano po ba ang kalagayan ng Israel nung panahong yon? Sila po'y sakop ng Roman government. Tapos eto, meron na silang hari, bad news yung kanino kay Herod, ibig sabihin, ready na ang Israel mag-break away. Kakalas na saan? Sa Rome, and it means there would be war. Amen? Magkakaroon ng gulo kasi may hari na ngayon ang Israel. Yun lang ang kulang nila na kailangan po nila ng isang leader na mangunguna sa kanila para labanan ang Roman government. So, nung marinig ni Herod yun, nandyan na ang kanilang hari. So dahil po medyo wise po itong si Herod para hindi po niya maipahalata yung kanya pong naisip at naramdaman nung sinabi ng wise men yung bagay na yon, medyo ang kanya pong ginamit ay deception. Ang sabi niya, ganun ba? Ang sabi niya, pwede bang pagka nakita niyo na siya, pwede ba ako'y pasabihan ulit ninyo kung nasaan siya para ako na may makapagbigay galang din? Pero kung iisipin mo po yun, hari siya at may hari ang Israel na kanyang sinako, ba't mo igagalang? Papatayin mo talaga yon dahil you don't want them to have a king. Tama mo ba? Hindi mo gugustuhin na sila magkaroon ng hari. Kaya yung pong bagay na yon is a deception. Kaya sabi niya, okay, sabi niyo, so hindi naman nabasa ng mga wise men. Kaya sabi ko, hindi rin ito wise. Hindi nila nahalata na niloloko sila ni Herod. So sila po'y nagtuloy.
Nakita nila sa madaling salita kung nasaan si Jesus. Pero salamat na lamang po sa Diyos because the Lord intervened. Amen? Humadlang po ang Panginoon dahil pabalik sana itong wise men ulit kay Herod gaya nung kanilang usapan. Pero sila po'y hinarang ng Diyos at sinabi, huwag na kayong babalik kay Herod. So sa ibang daan na sila, dumaan. Hindi na sa dating daan. Hello? Amen? Mabahirap kasi bumalik saan? Sa dating daan. Ano po? Kaya sa ibang daan na dumaan po. Dahil ang dating daan laging masama. Kailangan lagi ka sa bago. Lagi po maganda ang bago. Amen? So, lumipat po ng daan itong mga wise men na ito. At nung si Herod po ay nakatunog na hindi na babalik yung kanyang mga iniintay, ano po ang naging damdamin? Ayan na po yung verse 16. Nagalit po si Herod dahil sa kanyang pakiwarit pakiramdam na isaan siya, niloko siya. Amen? Pero dahil kanya pong sineryoso yung balita na meron ng hari ang Israel, nariyan na yung kanilang iniintay na hari, kanya na lamang po pinagbasihan yung araw na sinabi nung mga pantas. Kaya nag-order si Herod nung araw na yon na lahat ng mga ipinanganak, lalaki lamang, dahil lalaki po yung sanggol, na pinanganak nung ganitong panahon, ano pong pinagawa ni Herod? Kailangan pong patayin. So ano nangyari nung panahon po ni Moses? The same. Lahat ng lalaki ay pinatay. Amen. Pero watch this closely. Nung pong panahon yon, si Moses, para po siya ay magkaroon ng tinatawag na exemption, ha? Para po siya ay hindi mapasama doon sa mga pinatay, siya po ay dinala ng kanyang ina sa isang ilog at inilagay sa isang lalagyan na kung saan naroon ng mga Egyptian, princess na naliligo. At kanila pong pinaanod at nagulat dahil nabuksan batang sanggol at naging pong attractive si Moses na isang baby do sa prinsesa. At ano pong ginawa ng prinsesa kay Moses? Itinuring niyang kanyang anak. So where was Moses nung panahon na nagkakaroon ng patayan sa lahi ng Israel? He was moved to Egypt. Now where was Jesus nung ipinag-uutos na ni Herodes na magkaroon ng patayan at hanapin yung bata? God moved Jesus and his family to Egypt. Parehas po ba? Amen. So kaya makikita po natin na nandun na pala yung revelation sa panahong panino ni Moses. Naroon na yung plano ng Diyos. Consistent po ang Diyos in His plan, in His word, mula pa po sa panahon nino ni Moses. Kaya po yun yung number one. Number one, ulitin ko lamang po, Moses was born in an oppressed race under a cruel leader. So si Moses po ay pinanganak sa ilalim ng tinatawag ng malupit na namumuno nung kanya pong kapanahunan. Parehas po sila ng dinanas ng Panginoong Hesukristo. Number two, ito po yung number two similarity. The commoner was actually a prince. The commoner was actually a prince. Ano po ba yung word na commoner? Ang spelling C-O-M-M-O-N-E-R. Kaya yun po yung word na commoner. C-O-M-M-O-N-E-R. Ngayon, pag tinignan mo po sa dictionary, yung word na commoner, if you look it up, ang ibig sabihin po nito ay isang tao, a person that is not a member of nobility. Narinig ko kay Pastor Roland, ordinary. That's true. Part of an ordinary people. Ibig sabihin, ito pong commoner, yung word na commoner sa ating simpleng salita, pangkaraniwang tao lamang. Amen? Commoner, common people. Amen? Ibig sabihin, sa society na kanyang kinabibilangan, hindi siya bahagi ng elite. Hindi siya tinatawag na, ano ba yung word ngayon na, rich man, meron pa po isang salita na elite, nasa dulo ng dila ko, yung, hindi arte, yung kinakalaban
yung binabangga ni Duterte, sabi niya ay ang gobyerno ko ay hindi para sa mga, kaya galit sa kanya yung mga Ayala, yung mga, ano ba tawag sa kanya? May word po, may isang salita pero hindi ko lang masabi. Anyway, hindi naman siguro mahalaga, wag na nating alalahanin pa. Pero may isang salita na gusto ko lang ilabas, may tawag doon hindi niyo po ba naiisip? Ano bang tawag doon na kaya si Marcos din daw ay ang binangga niya, yung mga elite din May elite na nga yung salita, pero meron pang isang tawag merong oligarch. Ayan, po. So, ibig sabihin, yung mga oligarchs, ibig sabihin, ito yung ilang pamilya na nagpapaikot lamang ng kayamanan at nakikinabang sa buong Pilipinas. Amen. Sa totoo po, totoo naman yun. Di ba makikita nyo, ang nagkukontrol sa Pilipinas, ilang tao lamang yan. Sila lang ang nakikinabang. So, makikita po natin yung sistema na yun. So, ngayon, yung commoner, you are not part of a prominent family. Amen? Hindi ka galing sa isang pamilya na kinikilala at may say sa inyong lipunan. Ngayon, pero ang napakaganda po rito is yung picture, yung dating, kaya sinabing the commoner was actually a prince, is because sa tao, ang dating, siya is part of a common people, but actually, he came from a royal family. Nakukuha niyo po yun. So, nung siya'y nakilala nila, ang dating sa kanila ay parang pangkaraniwang tao. Pero hindi nila alam, ito pala'y galing sa isang maimpluwensya at makapangyarihang pamilya. Tinalikuran lamang niya ang kanyang karangyaan para sa kanila, pero hindi nakita yon ng madlang mga tao na naroroon. Now, let's proceed para maintindihan po natin ito. Now, go to Exodus chapter 2, verse 20, at atin pong tingnan yung tinatawag na childhood experience ni Moses. But to the majority of the Jewish people, hindi po nila alam ang tungkol dito. Okay? Pero meron po kasi nangyari. Ang sabi sa verse 20, and he said unto his daughters, and where is he? Why is it that you have left the man? Call him that he may eat bread. Sorry po, not 2:20, sorry. 2:10, kaya pa sabi ko parang this is not the verse. So tingnan, verse 10. Tingnan po natin, verse 10, Exodus 2. Let's read it again. Ang sabi, the child grew. The child, who's the child? That's Moses. Amen? So, and she brought him, the mother is the she, brought him unto Pharaoh's daughter. Dinala po si Moses ng kanyang ina sa anak ng Paraon. At ano pong ginawa ng anak ng Paraon kay Moses? Sabi ng Bible sa verse 10, and Moses became her son. Amen? Tinuring po na anak niya sino? Si Moses. At sino nagbigay ng pangalan kay Moses? Ang sabi, this is interesting. Ang sabi, the Pharaoh's daughter called his name Moses. Amen? So hindi po yung nanay ni Moses ang nagbigay ng pangalan kay Moses, kundi ang nagbigay ng pangalan kay Moses ay yung anak ng Paraon. At the reason behind the name Moses, ang sabi po kasi because back in the days, every name has a meaning. Di ba? Tinuturo ko po sa inyo yan na bawat pangalan sa Biblia, lalo na it's a practice before, na ang mga pangalan ay ina-associate sa mga tinatawag ko minsan na kaganapan. May mga meaning ang pangalan. Amen? So, the name Moses means, I drew him out of the water. Kasi galing saan si Moses? Sa tubig, sa ilog. Napulot po siya ng anak ng Paraon. Okay. Now, verse 21, let's move to the New Testament and we will be using this as well. Acts chapter 7 of the New Testament, puntahan po natin yun. The book of Acts chapter 7, verse 21. Samahan niyo po ako sa Acts chapter 7, verse 21 and 22. Ang sabi po doon sa verse 21, and when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up. So alam niyo na kung bakit nangyayari ito. Di ba kanina sinabi ko po na nagkaroon kasi ng threat na pagkalalaki ang anak, pinapapatay ng Paraon. So si Moses po ay itinago. Hindi siya pwedeng matuklasan kasi pag siya po'y natuklasan ng Paraon, his life could be in danger. Kaya ginawan siya ng paraan ng kanyang ina para hindi mapatay ng Paraon sino? Si Moses. Kaya ang naisip nilang paraan dahil hindi nila maitatago for long si Moses. Amen?
Ayan, siguro natatakot din yung nanay na baka siya i-chismis hindi ng mga Egyptian, kundi ng kanyang mga kababayan na baka may sumipsip sa paraon, mahal na paraon, doon sa kapitbahay ko, parang merong natira. Siyempre, baka mainggit yung ibang mga namatayan. Nakukuha niyo po. Alam niyo, sabi nga ng mga nasa Amerika, sabi niya, alam mo dito sa Amerika, pag TNT ka, mag-iingat ka. Huwag sa Amerikano, sa kapwa mo Pilipino. Sabi ko, bakit naman yung kapwa Pilipino pa ang pag-iingat? Kasi sila magsusumbong sa iyo para makakuha ng reward. Amen? Kasi pagka nag-tip ka ng TNT sa Amerika, may reward ang problema, mismong mga kababayan mo ang magiging mitsa ng iyong pagkakapahamak. Kaya sabi ng mga TNT, dito, lumalayo kami sa kapwa Pinoy. Ano po? Dahil kung TNT, dahil mas delikado daw. Anyway, ngayon, doon, siguro, ganun din ang sitwasyon. Siyempre, imagine mo yung kapitbahay mo na matayan ng anak. Tapos, ang lagay, ikaw, malalaman, may itinago ka. Baka isumbong ka. Hello? Dahil sasabihin niya, hindi ata tama ako namatay, ikaw, may anak ka pa. Hello? So, nakita marahil siguro ng nanay ni Moses nung panahon yun yung threat. Kaya alam niya na hindi pwedeng magtagal si Moses. Kailangan itong gawa ng paraan. And ang wisdom na pumasok doon sa kanyang ina ay ipasok si Moses sa loob ng palasyo. Very risky ito, but it's a good wisdom. Naalala ko noon, pinapanood ko kasi, kilala niyo po ba sino ba yung isang sundalo nakalimutan ko na naman yung name, Victor Corpus. Kilala niyo po ba si Victor Corpus na ngayon lumilitaw na sila yung mga nasa likod ng mga communism nung panahon. Anyway, wanted man po yan, si Victor Corpus. Ano po? Nahirapan ang gobyernong hanapin niya. Alam niyo, no, siya po ay sumuko at nahuli na, napagod na sa matanda na nung nahuli. Tinanong siya, paano hindi ka nahuli ng gobyerno? Kasi, hinahanap siya. Alam niyo kung saan siya nagtago? Sa tabi ng Malacanang. Hello? Ano sabi niya kasi, in an art of war, pagka ikaw ay naglumayo, hahanapin ka pag malayo Pero walang mag-iisip doon sa naghahanap na nandun ka lang sa tabi nila. Sabi ko, bang klase yung wisdom, Kasi hindi nga naman iisipin ng gobyerno na nandito sa Malacanang. Amen. So gagastos sila talaga hanapin sa palayo. Hanapin sa Mindanao, hinahanap siya sa iba't ibang panig ng Pilipinas, hinahanap siya sa ibang bansa. All the while, nandun lang pala siya sa paligid ng Malacanang. So, totoo nga naman yun, walang mag-iisip na nandun siya. Tama? Kasi iisipin din ng mga nanguhuli, hindi pwede yun dito, lalayo't lalayo yun. Kasi wanted nga Nabasa niya yung thinking na yun na naghahanap, na pag hinanap ka, hanapin ka sa palayo, pero hindi ka hanapin sa katabi nila. Kaya, tumanda siya ng tumanda na naandun lamang pala siya sa tabi ng mga naghahanap. And that's the thing. Ganyan din po yung ginawa nung nanay ni Moses. Ano po? Na nakita niya yung wisdom na para hindi na makita ang anak ko, maganda ipasok na sa loob ng palasyo. Hello? Amen. He would be safer inside the palace than he living outside the palace. And that's wisdom. Hello? Kaya dinala po ngayon doon si Moses sa kung saan naroon ang mga anak ng paraon. At sabi po ng Bible sa Book of Acts, let's go there, verse 21. Ang sabi sa Acts 7:21, tingnan po natin yung account sa Acts 7. Inulit po ito sa Book of Acts. And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up and nourished him for her own son. So parallel po yung kwento sa Acts 7:21 sa Exodus chapter 2. Ano po? Let's continue. Verse 22. Ano po sabi sa verse 22? Ang sabi sa verse 22, and Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and in deeds. Okay. So ano po ang nangyari kay Moses? Ang sabi po ng Biblia, si Moses daw po ay itinuring ng anak ng paraon na sarili niyang anak. Kaya Moses never grew up as a Jewish boy. By blood, he was a Jew, but his nature was an Egyptian. Nasusundan niyo po ba ako? So, ang katotohanan siya isang Hudyo, pero siya'y lumaki na isang taga-Ehipto.
Kaya ang kanyang mentalidad, ang kanyang isipan, ang kanyang kultura, ang kanyang pananaw ay isipan at pananaw ng isang anak ng makapangyarihan tao. Nakukuha po ba natin ito? That's what the Bible tells us. Ano po? Ngayon, ating pansinin. Kung mapapansin po natin, yung kalagayan na yun ni Moses, how can it be compared? Paano ito maiko-compare sa Panginoong Jesus? So mapapansin po natin ang Panginoong Jesus. So ang Panginoong Jesus naman, ang sabi po sa Hebrews chapter 1, let's go to Hebrews chapter 1. Atin pong titingnan. Now, if you go to Hebrews chapter 1, para lamang po hindi maging bitin, isama na po natin yung verse 1. Tingnan po natin yung verse 1. So, sabi po sa verse 1 ng Hebrews chapter 1, God, who at sundry times and in diverse manners, spake in time past unto the fathers by the prophets. Now, if you move to verse 2, tinutukoy po dyan ni Pablo nung siya sumulat sa Hebreo kung paano ang paraan ng pag-uusap, pagsasalita ng Diyos noong unang panahon. Well, let's proceed to verse 2. But in the last days, tayo po yung huling panahon na tinutukoy, is spoken unto us, paano raw po ngayon nangungusap ng Diyos? By His Son. So, who is the Son? Jesus. Amen. So today, He spoke to us through Jesus, through His Word. Alam nyo na po yan palagay ko. Amen? Now, sino po si Jesus? Who is Jesus to God? Ang sabi po rito, whom He had, because the subject is about God appointing somebody to speak on our behalf. Tama? Ang subject po dyan ay ang Ama. Amen? Pero to the Father, to God, the Father, ano ang katayuan ni Jesus that is being described in Hebrews 1:2? Ano po si Jesus? Ano ang kanyang original, ang kanyang kalagayan? He had, the Father appointed Him. Ano po si Jesus? Appointed by God to be what? Heir of all things. Amen? So, ibig sabihin, si Jesus ay itinakda ng Ama na ang lahat ng kanyang ginawa at likha ay para sa Kanya. Hello? So, everything, as in everything, belongs to Jesus, by whom also He made the world. So, meaning to say, God made the world for Jesus. Tama? God created us for Jesus. Kaya nga pag ang buhay mo hindi nagamit para kay Jesus, then you are going out of the way of the Father's will. Because every creation was created by the Father for Jesus. Nasusundan po ba natin? Kaya pag ang buhay ng tao hindi nagagamit para kay Jesus, then you are living outside of the will of God, because the will of God is everything must be given to Jesus. So, pansinin po natin yung condition ni Jesus. Jesus was the appointed heir. Siya po ang tagapagmana. Siya po ay galing sa isang kalagayan at katayuan na napakaganda at napakataas. Amen. So, mapapansin din po natin doon sa Philippians 2. Let's proceed to Philippians chapter 2. Pero bago tayo sa Philippians 2, dahil tayo nasa Hebrews, daanan muna natin yung Hebrews 11. And then, we will be comparing what happened to Moses, then what happened to Jesus. Pero nakita po na natin yung common denominator. Moses was born a rich kid. Jesus came from a rich kingdom. Tama po ba? So, bagamat ang katotohanan si Moses ay anak ng mahirap, yung kanyang blood parents, pero he never knew who his parents was. Tama? Kasi siya nga po'y dinala sanggol saan? Sa palasyo. So meaning to say, from that time, tinuring si Moses na isang Egyptian prince. Kasi anak siya ng anak ng Paraon eh. So ibig sabihin, siya ay makapangyarihan din. Amen? Kaya hindi niya naranasan ang dinanas ng kanyang mga kamag-anak magulang. Because he was born in the palace. Amen? So, same thing with Jesus. Jesus was originally from heaven, and He was born into the kingdom of the Heavenly Father who owns everything. Okay? So, let's go to Hebrews 11. Tingnan po natin. Now, Hebrews 11, according to Hebrews 11 verse 24, by faith Moses,
when he had grown up, no, siya raw po ay lumaki na by faith. Ano po? Sa pamamagitan ng pananalig, no, si Moses ay lumaki na. At ang sabi po, ano raw po ang kakaibang ginawa ni Moses? Though he was born under the Pharaoh's family, ang sabi niya, he refused to be known as the Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God. Ibig sabihin, nung siya po ay nagkaroon na ng kamalayan, kanya nang tinalikuran, ipinagpalit na niya yung kanyang napakagandang katayuan at kalagayan na siya'y taga saan? Palasyo ng Egypt, at mas pinili niya na ma-identify sa bayan ng Diyos, yung kanyang mismong bayan, kahit na ang katapat nito ay siya'y mapaparusahan din ng paraon. Tama po ba? Pero tinalikdan ni Moses yun para siya ay mag-identify saan? Sa Israel. Ibig sabihin, meron siyang ipinagpalit nung siya po ay sumama sa mga Israelita dahil nasa maganda na siyang kalagayan eh. Pero binaliwala niya po ang bagay na yon para lamang ma-identify siya sa kanyang lahi, which is the Jew. Okay? Now, if you go now to Philippians 2, and I believe this will be our last tonight. Samahan niyo po ako sa Philippians 2. Dito po tayo hihinto. Sinusubukan kong bilisan pero parang hindi talaga kaya. Baka pag binilisan ko, hindi nyo na maintindihan. Ano po? So, punta po tayo sa Philippians 2. Now, if you go to Philippians chapter 2, verse 6, now Paul here is describing what Jesus experienced. Sabi sa verse 6, ang sabi po ng verse 6 ng Philippians 2, ang sabi, who being in the form of God. Okay, tingnan niyo po ito ha. Is Jesus God or not? Amen? Si Jesus po ba'y Diyos o hindi? Diyos, ano? Kaya hindi ko maintindihan yung mga nasa tulisan eh. Pinagpipilitang hindi Diyos si Jesus eh. Ayan, liwanag, ano po? Jesus is also God. He has the form of God, meaning to say, He is God. Amen? Hindi ko pero siguro naman, nagkaintindihan na tayo, alam niyo yung mga tulisan. Ano po? Na ayaw maniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi, tao lang yan. Hello, but no, Jesus is God. Pero bakit po heroic yung ginawa ni Jesus? Oh, watch this. Thought it not robbery to be equal with God. Ibig sabihin, siya'y Diyos, pero ni minsan hindi niya pinagtangkaan na angkinin na siya'y katapat ng Ama. Pero Diyos siya. Hello? Okay, let's go down, verse 7. Amen? Makikita po natin sa verse 7. Pero, siya'y Diyos, pero hindi niya pinag-interesa na tapatan ng kanyang Ama. Amen? Ibig sabihin, kahit pwede yun, may karapatan siya because He is also God, but He did not do it. Amen? Pero, meron siyang mas pinili, imbis na ang kanyang misyonin ay maging katulad ng kanyang Ama, tapatan ng kanyang Ama, o palitan ng kanyang Ama, anong kanyang pinili na lang? Mas pinili niya na maging katambas ng tao. Hello? Amen? So, imbis na kanyang piliin ay tapatan ng kanyang Ama, mas pinili na lamang niya na mas maging katulad at ka-level ng tao. So, imbis na siya'y tumaas, ano ginawa ni Jesus? Bumaba. Hello? Bumaba po siya. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Meaning to say, parang ang dating dyan ang uri ng tao, when it comes to the level of God, we are not in the same level. Walang reputasyon, parang hindi tayo ka-level ng Diyos. Napakababa nating uri. Kaya, him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Mas pinili na lamang ni Jesus na maging katulad natin. Kaysa ang kanyang mithiin ay maging katulad ng kanyang Ama. Now, what is the result? Verse 8. Watch this. Philippians 2:8. And being found in a passion as a man, nagipon tao si Jesus. Pero talagang si Diyos, pero pinili niyang maging katapat ng tao. He humbled himself and became obedient even unto the death on the cross. Amen? Naging na lamang siyang masunurin, naging siyang mapagpakumbaba, at naging siyang masunurin hanggang sa kanyang kamatayan saan?
sa krus. Now, did you see now the similarity? Moses was raised in the Pharaoh's palace, but forget everything about Pharaoh's life. At mas pinili niya na ma-identify kasama ng Israelita. Same thing with Jesus. Siya ay nakatira sa palasyo ng Ama, pero mas pinili niyang maging katulad natin at mamatay para sa atin. Nakuha po natin? Amen? Na si Moses, pinagpalit niya ang kanyang katayuan bilang prinsipe sa Egypt para ma-identify sa kanyang mga kababayan hanggang sa maparusahan at mapagalitan. Ganon din si Jesus. Imbis na say, ma-identify at manatili sa kanyang Ama, pinili niyang bumaba at ma-identify sa atin at magdusa para sa atin. Mayroon pong similarity. Sino? Si Moses at si Jesus. Now, the reason behind that is why? Is Moses Jesus? Is Jesus Moses? No. Because that's the message. Amen? Hindi po si Moses si Jesus, hindi si Jesus si Moses. Pero bakit parehas sila ng pinagdaraanan? Kasi yan ang mensahe. Yan ang istorya. Yan ang plano. Yan ang gustong mangyari ng Ama. Na nasa istorya ni Moses. Dahil inilahanda niya ang sangkatauhan sa pagdating ng kanyang anak. Nakuha po natin? Isn't it amazing na sa panahon pa pala ni Moses, naroon na ang mensahe tungkol kanino kay Jesus. Kaya tama yung awitin Jesus is the center. Kay Jesus talaga umiikot po ang lahat. Life is meaningless without Jesus. Amen? Wala pong halaga, wala pong kwenta ang buhay kung wala si Jesus. Ang nagbibigay po ng kwenta at ganda ng buhay natin is Jesus. Kaya nga sabi ko, wag lamang Pampasko si Jesus. Wag lamang Christmas Jesus. Amen? Sabi ko nga, parang hindi nga maganda Today is Christmas Day. Mas maganda ata, it's Jesus Day. Kasi yung Christmas, di pa maintindihan Kasi yung Christmas is first Mass. Kaya yung Christmas unang misa. Hindi naman talaga birthday ni Jesus yan Kaya tinawag yung Christmas because it's the first Mass. Amen? Unang misa. Pero sabi ko nga, medyo i-redeem natin yung December 25. Though it's not the real date, but instead of Christmas, this is Jesus Day. Alam niyo, ang tao ayaw na babanggit yung Panginoong Yesus. Pumapayag na silang Christmas. Payag na kami, hindi kami na-open, sige, Christmas na. But we have to tell the world. Alam niyo, ang nakaka-open na pangalan, it's not the name Christ. The word Christ is not offensive to the devil. Amen? But the name Jesus is. Kaya kung gusto nating rindihin ang kampo ni Satanas, lagi nating banggitin ang pangalan ni Jesus. If we want to make a statement in hell, let's always mention the name of Jesus. Amen? Pero pag Christmas, kita nyo, ginawa pa nga ng iba, Xmas. Amen? Christ. Because, the word Christ simply means anointed one. But anybody can be anointed one. But who is the real anointed one? Jesus. Amen? Kaya dapat ang tawag dyan is, this is Jesus Day. Amen? December 25 is Jesus Day. Maririndi po ang mga tao na sinasapian ng demonyo. Because the power is invested not on the word Christ, but on the name Jesus. Amen? Ang power at kapangyarihan ay ininvest ng Diyos sa pangalan. Kaya nga, He was given a name that is higher above every name. Yung Christ po, it's not a name. Ang Christ ay isa pong description that Jesus is the anointed one. Hindi naman po pangalan yung Christ Kaya there is no power in the word. Christ is a word. And there is no power in the word, but there is power in the name. Hello? Nakukuha niyo po? Walang kapangyarihan doon sa salitang Christ because it's just a word. It's to describe. Pwede ko sabihin, Pastor Roland is the Christ. There's nothing wrong. Bakit? Simply the word Christ is anointed. Kaya nga di ba sabi, mag-iingat kayo sa uling panahon. Marami magsasabi sila ang anointed. Pero hindi sinabi, sila ang Jesus.
Sinasabi ng mga kulto ngayon, kami ang pinili. Pag wala kayo sa amin, hindi kayo ligtas. So yun ang iingatan. Kaya ang keyword, sabi ng iba, hindi, okay lang yan. Hindi naman niya sinasabing siya si Jesus eh. Hindi mo naintindihan. Walang magsasabing sila si Jesus. Pero sila yung magsasabi that they are the Christ. What do you mean by they are the Christ? This ministry is the anointed ministry, and outside this ministry, lahat sila hindi anointed. Ako, delikado yun. Yun ay isang palatandaan ng kulto. Pagka yung ministry nyo, nagsabi kami lang. Hello? Amen? Kaya, the word, Christ is a word that describes the identity. But the power of God is invested on the name. And that name is Jesus. Amen? Kaya nga, if you put Christ, it's okay. Amen? Subukan mo maglagay sa iyong bahay, this is Jesus Day. Wag Merry Christmas. May ma-open sa iyo. Hello? But Christmas, it's okay. We don't know that. Because Christmas actually is the first Mass. But if you say Jesus Day, that's offensive. Especially to the kingdom of Satan. Praise God! Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Nawa po, gaya ng ating panimula kanina at aking pong dalangin, nawa po ay napagpala kayo ng mensahe at naabot po kayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. Napakaganda pong revelation niya na nagpapatunay na noon pa man, sa simula pa lamang po, maging sa panahon pa lamang po nila Moses, naroon na consistently ang mensahe po ng Diyos sa sangkatauhan about His plan and about His a plan of bringing Jesus to our world. Amen? So nawa po ay nagipo itong malaking impact sa inyo po mga natutunan at napulot at napakinggan sa araw na ito. Muli tayo po ay nasa panibagong taon ngayong oras na tayo po ay nagsasahimpapawid at sabi ko nga po ay talagang sa awa at sa biyaya po ng Diyos ay nakapagpapatuloy po tayo sa sa himpapawid dahil biyaya po ng Diyos lamang ang dahilan kung bakit po tayo ay nakaka-survive at naipagpapatuloy. At sabi ko kung hindi po sa Diyos ang gawain, hindi po tayo aabutin ngayon. We are going 2 years now. Amen. Batang-bata pa po ang gawain. Pero so far, talagang pinakikita po ng Diyos ng kanyang kabutihan sa ministry ito. At salamat po dahil may mga kapatid na kagaya po ng ilan sa inyo na tumutugon sa hamon at nagigipong pagpapala para po maipagpatuloy natin sa himpapawid ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayong araw na ito, kayo po ay aking china-challenge kung kayo po ay napapagpala ng ating ministry at talagang for so many days and months now na nakikinig kayo at nakikita nyo po na talagang may naitutulong sa inyo ministry. Why not support the ministry? Number one, you can support us in prayer and also you can partner with us para po matugunan natin ang ating po mga finances, ang ating mga financial obligation. Narito po ang paraan kung paano po kayo magiging kabahagi. Ako po'y naniniwala na sabi ng Bible, what you sow is what you reap. Lalo na po ngayong unang buwan ng taon 2017, if you will sow a seed today sa ministry, I will be praying for you. Ako po'y naniniwala na malaki ang gagawin po ng Diyos sa inyo po mga buhay. Kaya ipadala nyo po ang inyong support ngayong buong buwan na ito ng January. This is a good month to plan. Amen? Dahil ang sabi ng Bible, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. So through our giving, through our planting seed, sa unang buwan pa lamang makikita po natin kung paano po madidetermine ang harvest for the rest of the year. So nato po ang paraan, just send your donation and support sa ating pong bangko, sa ating BPI account. Account number po is 0989-347-837. Ulitin ko po, BPI, Carmona Branch, account number 0989-347-837. At kung kayo po may prayer request, text nyo lamang po kami sa 0922-820-9866. So, hanggang dito na lamang po at nawa po, dalahin ko po sa Panginoon na kayo po ay patuloy na mapagpala at maranasan ninyong patuloy ang biyaya ng Panginoon ngayong buong taon ng 2017. Ano po? Pakabilis po ng panahon. And I pray that God will abundantly prosper and bless you this year of 2017. And I declare blessing upon your life. So God bless you po. Hanggang dito na lamang. And my name is Brother Dexter Durante. Muli nagsasabi,
Mahal na mahal po tayo ng Panginoon, and let us look for a bigger and greater 2017 ahead of us. God bless you, and always remember also, Jesus is coming very soon. God bless you, everyone. Across this place, we feel comfortable. Would you lift your hands and sing your love? Your love so deep is washing over me. Come on. Your face is all I see. You are Jesus Christ. So deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you my only cry to know you. Oh, come on. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you. Your love so deep is washing over me. Jesus, Jesus Christ. Come on, one more time. Your love so deep is washing